Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating Daily Devotions. Ang ating verse for today nasa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 16. Sinasabi dito na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para matuwid sa pamumuhay. Ang Biblia ay tinuturing na inihayag na katotohanan ng Diyos dahil naniniwala ang mga Kristiyano na ito ay kinasihan ng Diyos sa totoo sa lahat ng tinuturo nito. Ang Biblia ay isang espesyal na pagpapahayag ng Diyos sa nakasulat na anyo. Sinasabi ng Biblia na kinasihan ng Diyos, ibig sabihin, ang kasulatan na isinulat ang mga tao na ipinakilos ng Espiritu ng Diyos. Naniniwala ang mga Kristiyano na totoo ang Biblia sa lahat ng ikinigiit at itinuturo nito. Ang Biblia ay isang espesyal na pagpapahayag ng Diyos sa nakasulat na anyo. Tulad ng sinabi ko, ang salita ng pagpapahayag ng Diyos ay may pinakamataas na otoridad. Ang salita ng Diyos ay ang kanyang presensya, ang lugar kung saan siya ay nakikipagpulong sa kanyang mga tao. Bagamat hindi magikumpleto ang ating tagumpay laban sa kasalanan sa buhay na ito, gagawa tayo ng mas malaking hakbang laban dito. Habang mas nakikilala natin ang Panginoon at nagiging katulad niya, ngunit dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa apat na paraan ng pagre-rebelde natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapabaya at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang ating paghihimagsik ay maaaring isang bagay na halata tulad ng pagnanakaw o pagsisinungaling. Maaaring itong maging banayad at pribado tulad ng pagkikimkim ng mabait, hindi pagpapatawan ng espiritu sa pamamagitan ng aktibong pagsunod sa ipinagbabawal ng Diyos. Idineklara niya ang ilang mga bagay na walang limitasyon dahil ito ay lumalapastangan sa Kanya at may mapangwasak na mga kahihinatnan sa ating buhay. Ang paggalang sa Kanyang mga utos ay matalino. Sa halip na bigyang katwiran o baliwalain ang iyong pag-iimagsik, mabilis na magtapat at magsisi kapag alam mong ang kasalanan at hayaang turuan ka ng disiplina ng Diyos na mahalin at sundin ang kanyang mga salita. Ano nga bang mangyayari sa atin kapag binabasa natin ang Biblia araw-araw? Ang benepisyo ng pagbabasa ng Biblia araw-araw ay makikita sa ating buhay, puso at sa isip. Ang mangyayari ay mas magiging katulad ka ni Jesus. Ang iyong isip ay nagbabago sa katotohanan. Binabago nito ang iyong pananaw sa buhay, iyong saloobin at pananaw. Ang iyong mga layunin at hangarin ay nagbabago rin. Habang mas kilala mo ang Diyos mula sa pagbabasa ng Biblia, lalo kang nagnanais sa Kanya at nagbabago para sa ikabubuti. Nakakaranas ka ng higit na kapayapaan at namumuhay ng mas magandang buhay sa pangkalahatan at sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong lumikha. Makikilala mo rin ang Kanyang dakilang pag-ibig at mararanasan ito sa pamamagitan ng Kanyang salita sa malalim na paraan na nasa Kanyang presensya. Ang pinakamalalim na pagnanais ng iyong puso na mahalin, makita, makilala at marinig ay natutugunan. Pakiramdam mo ay malakas at ligtas ka sa mahihirap na panahon at malalampasan mo ang mga ito ng hindi matitinag na pagtitiwala ng mga bagay ay magiging para sa iyong ikabubuti. Kakaroon ka ng isang malakas, banal na karakter. Ang pagsunod sa Biblia ng buong puso ay nangangahulugan ng paggawa ng sinasabi ng Biblia ng walang pag-aalinlangan at may taimtim na pagbabago sa puso at isip. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, ngunit tungkol sa paggawa nito ng may pagmamahal at sigasig. Ang pagsunod sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na talagang makilala siya at ang ating sarili. Dahil tayo ay nilikha niya at pagpalain niya tayo dito sa langit, kasama niya magpakailanman. Napalaya mula sa kasalanan at tukso at sa mga problema. Muli ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions.